Makikita nyo to, nakita nyo oh, ang laki, di ba? Ang laki ng ano nito oh, ng pagkakadahon niya. Ganda, ganda ng mga tubo natin ngayong mga taon na to. Kaya napakasaya ko ngayong taon na to mga kapanyero. Napakagaganda ng tanim natin. Magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Hindi makapasok yung sasakyan natin dahil basa rito. Malambot ang ating lupa ngayon dahil sunod-sunod ang ulan. Ilang linggo na. Tuwing Sabado at Linggo umuulan dito. Kung makikita nyo naman yan, napakadilim na naman no. Tapos ang taas ng ano natin. Ang pangit ng farm natin dito mga kapanyero dahil sa masunod-sunod na ulan. Alam nyo naman na pagka nag-uulan, ang bilis talaga ng pag-angat ng mga damo rito. Ang bilis ng pagtubo, paglaki. Kung makikita nyo naman, no, ayan, no, ang taas, oh. Grabe, ang taas kagad ng ano, ilan to? 2 linggo. Na 2 sunod na Sabado at Linggo na hindi ako nakapunta rito na nag-uulan. Kaya nga, nasa Edmonton lang tayo, nandoon lang tayo paggawa-gawa lang ng kung ano-ano. Dahil nga hindi tayo makagawa rito. Ang hirap pagka umuulan rin dito, talagang putik, tapos wala ka kasi ang mga project natin ng mga kasunod, pagsisimento, paglalagay ng halaman, paghuhukay, ang hirap din pagka ganun. Kaya ngayon mga kapanyero, ang schedule natin ngayon, mag-aano sana tayo, magsisimento tayo para do sa kusina natin, saka dito sa pergola natin, paglalagay sana tayo ng pinakapundasyon niya, pero hindi tayo makakapagsimento ngayon. Yung gawin doon mga kapanyero, hukay na yon, talagang bubuhusan na lang. Pero sa mga susunod na mga oras, kung makikita nyo, ayan o, napakadilim. Sigurado yan, bubuhos ang ulan yan mamaya. Kaya nga nagdalawang isip ako na magsimento or maghukay dahil nga sayang rin, baka ano yung oras natin, mahinto lang din, sayang. Kaya nga nag-iisip ako ngayon ng magagawa natin na panibagong project. Syempre alam nga namang hindi naman pwede na umuwi tayo nang wala tayong nagagawa rito sa project natin. Alam nyo naman na ito lang yung time na Sabado at Linggo lang ang ating pagpunta rito. Kailangan may magawa man lang tayo pagka pumunta tayo rito. Kaya nga nag-iisip ako ngayon, ano, okay, share ko na rin sa inyo. Nakita nyo naman no, di na malakaran itong mga area na hindi nalilinis. Kung makikita nyo, ang tindi. Kaya nga ang naisip ko ngayon mga kapanyero, may dala tayong martilyo. Ito mga kapanyero, nagawa ko rin ito nung mga nakaraang araw habang wala tayo rito. Ito itong mga tantos na to, itong mga kahoy na to. Yan, magdadala tayo rito mga kapanyero. Ito kaya ito mga kapanyero, dala-dala natin itong mga kahoy na to na may kulay pula. Maglalagay na lang tayo ng mga tantos or yung mga palatandaan sa mga maliliit na halaman natin dito. Ito lang ang pwede natin gawin kasi sigurado to, sa taas naman na to, hindi mo na makikita kung nasaan yung mga halaman natin, di ba? Iniisip ko kung saan yung mga halaman na itinanim natin yan. Tulad dito mga kapanyero, ayan oh. Ayan, at least may kahoy, di ba? Ito pa. Ito, mga buhay na buhay. Ayan, ayan pa yung isa. Pero dito mga kapanyero, sa area ng kapitbahay natin, di ba? Nabanggit ko naman na itong area ng kapitbahay natin, talagang pupunuin ko ng mga halaman para hindi na tayo magkakitaan ng mga kapitbahay natin na to. Kaya nga alam ko rito, may mga kapanyero, meron dito isang layer pa ng mga pine tree na maliliit, pero hindi ko na makita. Baka kasi matapakan na naman natin, mahirap, di ba? Sayang lang din. Ito yung isa mga kapanyero, ayan oh. Ayan. So maglalagay tayo ng tantos dito. Ayan.
Yan mga kapanyero, ito yung isang halaman na inilagay natin. Ito mga kapanyero, galing lang din to sa Edmonton, kung saan kumukuha tayo ng mga maliliit na seedling. Ito dito lang rin to galing, itong puno na to. Ayan, kaya nga maglagay tayo ng tantos, malayo pa lang alam na natin na may halaman dito sa area na to. Kaya nga itong magiging project natin, itong hilera na to mga kapanyero, sigurado to meron to eh. Asan pa yung kasunod nito? Ito yun. Bisa yan mga kapanyero, lagay pa tayo na isa rito. Kung makikita nyo mga kapanyero tong halaman na to, itinanim ko to nung nakaraan taon na halos maliit lang yan, napakaliliit na seedling lang yan. Parang kinuha ko to sa area nung kinukuhanan natin na napakaliit. Tapos ayan o, kung makikita nyo, 2 dangkal kagad to. Pangalawang taon pa lang to ngayon, tong area na to. Pero ito mga kapanyero, meron tong black plastic na to sa ilalim, nakuberan ko na yan. Pero napakabilis ng paglaki niya. Kung makikita nyo, matatag na yan oh. Kaya maglalagay ulit tayo ng ayan, mga tantos para malaman natin, malayo pa lang tayo, alam na natin na may halaman, di ba? Yun naman ang purpose kung bakit pula rin ang ginamit natin rito, para kitang kita. Yan. Mahirap din mga kapanyero kapag halimbawa may ibang tao rito na nagpunta tapos hindi nila alam na may halaman. Mahirap din, di ba? Matatapakan nila yan. Kaya nga mas mabuti pa rin kasi maraming maraming mga nagme-message, maraming tumatawag na baka raw pwedeng makapamasyal dito sa farm natin. Syempre, ako naman, oo, pwede, di ba? Hindi naman tayo pwedeng tumanggi kasi ganun naman talaga to. Pwede silang mag-stay dito. Yun nga lang mga kapanyero, kailangan pagka may mga ibang tao na pupunta rito, alam nila na pagka nakakita sila ng kulay pula na ganito, ibig sabihin doon may katabing halaman, di ba? Yun naman ang purpose. Ayan, ito pa ako. Ito pa. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4. Hindi ko alam kung ilan to eh. Kung ilan yung halaman na yan. Ito pa. Oh, ito, ang laki nito oh. Ganda ng pagkakatubo nito. Ayan oh. Nakita nyo oh, ang laki, di ba? Ang laki ng ano nito oh, ng pagkakadahon niya. Ganda, ang gaganda ng mga tubo natin ngayong mga taon na to. Kaya napakasaya ko ngayong taon na to mga kapanyero. Napakagaganda ng tanim natin. Kaya ganoon lang mga kapanyero, yung ating mga ginagawang, kung makikita nyo naman mga kapanyero, yung paligid natin sa taas mga kapanyero, yung kalangitan natin, nagdidilim na naman, para bang nagbabadya na naman ng malakas na ulan yan. Ayan o, kung makikita nyo, ayan ako, grabe, nakita nyo mga kapanyero. Ayan o, kaya nga minamadali ko yung mga paglalagay ng ating mga tantos eh, para baka tayo abutan na naman ng ulan. Kaya mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Para gayon din mga kapanyero, para masubaybayan nyo yung ating mga pagde-develop sa Deladinco Farm dito sa Alberta, Canada. Ayan, kuha pa tayo ng mga pangtantos para tuloy, kasi diretso yun eh. Isang siguro parang 30 ano yun eh, kung hindi ako nagkakamali, parang 32 ang alam ko ang natatandaan ko, pero hindi ko alam kung ilan yung mga natapakan ko. Ayan, pininturahan ko to dun sa Edmonton, itong mga kahoy na to.
habang kasi nakakainip din pagka wala kang ginagawa, lalo pa pagka Sabado Linggo. Nasanay na kasi ako rito na pagka ganung day off kami sa warehouse, talagang nandirito ako noong mga panahon na wala kaming trabaho sa warehouse, para may naririnig akong nagbabadya ng malakas na ulan. Pero hindi bale, tuloy-tuloy lang ang ating ginagawa, di ba? Hangga't hindi bumubuhos. Nasaan na ba tayo? Saan na ba ang ating last meron na rin dito. Meron na rin dito. Ayan, at least nakikita ko na pagka pumula na may pula, may halaman. Di ba? Yan ang gaganda, oh. Yung mga tanim na pinunla natin ngayon sa Edmonton, dito sa area na to ilalagay eh. So kailangan makapaghukay na rin tayo rito eh. Uy, umaambo na. Tara na. Umaambo na. Kaya kung bakit din ako yung reason din kung bakit nanguha ulit ako ng mga punla, ng mga maliliit na seedling sa Edmonton para ilagay sa area na to. Kasi ito mga kapanyero, nabitin to nung nung isang taon, wala na akong mailagay na punla dito eh sa area na to. Siguro ito mga kailangan pa rito mga 10 hanggang 15 na ito, tong side na to. Mula dito sa pinakamalaki na to. Yan, dito. Mula sa pinakamalaki na to papunta doon sa pinakadulo. Parang mga 10 hanggang 15 na puno ang kakailanganin natin. Kaya nga yun nga, di ba, nakagawa naman tayo ng 25 na seedling nitong nakaraang buwan. Pero ang nakita kong hindi na nakasurvive, dalawa na yung nakikita kong nagbabrown. Kaya nga ang bala ko mga kapanyero, kukuha ulit tayo ron ng mga maliliit na pine tree. Kung sakali man kasing hindi makasurvive yung mga itinanim natin ngayong taon, may kasunod na tayong pangsuporta. Ganun lang yung ginagawa ko. Ang mahirap din kasi kung bibili pa tayo ng mga seedling, napakamamahal talaga. Talagang mauubusan tayo ng budget, ka-overtime, tapos bibilin mo, tapos mamamatay, hindi makakasurvive. Ang hirap din, di ba? So manguha na lang ulit tayo. Kung uulan lang din naman at hindi tayo makakagawa dito sa farm, yun ang magiging susunod na project natin. Manguha pa ulit tayo ng mga seedling para may pang suporta na tayo, di ba? Ayan, grabe ang tindi. Ayan na. Kaya yan mga kapanyero, parang delikado na tayo mag-stay dito at napakalakas ng ulan na bubuhos na yan. Kaya mga kapanyero, ito medyo pack up na tayo at hindi tayo talaga makakagawa kahit anong pilit natin na gumawa rito. Kung ang kalaban naman natin mga kapanyero ay ulan, hindi tayo makakagawa rito. Kaya mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.